igos, ano, at nag-pass by sila, tapos nung bumalik sila ay nakita po nila, ano, kinaumagahan, sabi dito ay nakita nitong si Pedro na yung puno ng igos ay natuyo na katulad ano ng na sabi dito katulad ano ng sinabi ano ni Jesus. At ano yung kung titignan natin as we go on dito sa mga verses na ito, what is the connection ng example na ito, yung vivid ano na talagang example ano na makikita ano ay ipapakita nitong si Jesus sa kanya pong mga alagad ano. At verse 22 sabi dito, sumagot si Jesus, manalig kayo sa Diyos. Tandaan ninyo ito, kung kayo'y nananampalataya sa Diyos at hindi kayo nag-aalinlangan, maaari ninyong sabihin sa bundok na ito, umalis ka riyan at tumalon ka sa dagat, at ito nga ang mangyayari. Kaya sinasabi ko sa inyo, ano man ang hingin ninyo sa inyong panalangin. So itong may connection ito, no, itong example po na ito dito sa nais ituro nitong si Jesus ano sa kanya pong mga disciples. So papaano po ba, kung titignan po natin dito, papaano ba magkakaroon ng effective na answer sa atin pong mga panalangin? Papaano, ano ba yung nakikita po natin dito ano na itinuturo ni Jesus sa kanya pong mga alagad? Kasi makikita po natin na malapit na ano na hindi na po nila makakasama si Jesus, na kung saan ay nasa kanya po yung security nila, 'di ba? Iba panatag kasi sila na nandyan lang ano ang Panginoong Hesus ano sa tabi po nila. Pero hindi kasi ganoon 'di ba? Hindi yun yung hindi yun yung mangyayari ano, sapagkat darating ang panahon na kung saan ay sila na lang, 'di ba, yung matitira ano, kasi ang Panginoong Hesus ay babalik na doon po sa kanyang kingdom na kung saan ay binanggit niya na ipiprepare ko sa inyo yung lugar, darating ako, kukunin ko kayo at dadalhin ko kayo doon sa lugar na inihanda ko, 'di ba, para sa inyo. So itong mga disciples po na ito na matitira, isa sa kanila pong weapon, isa sa kanilang buhay ay walang iba kundi po yung pananalangin. Walang iba kundi yung pananalangin. At isa sa mga points na makikita po natin dito kung paano po magkaroon ng effective na prayer or effective na, kasi kapag effective yung prayer, diba, makikita po natin na diringgin po ito, diba, ng Panginoon. So madami pong mga stories, diba, sa scriptures na kung titignan po natin, diba, ay napaka-effective po ng kanila pong ipinapanalangin, diba, sa Panginoon, no? At yun din po yung nais ng bawat isa po sa atin, na lahat ng atin pong ipapanalangin ay tutugunin, 'di ba, ng Panginoon, no? Yung talagang lahat ng mga isinasamo po natin, inilalapit po natin, 'di ba, sa Panginoon ay tutugunin, 'di ba, ng Lord. At dito makikita po natin ang isa sa mga key ingredients po nito, isa sa mga puntos ng isang effective prayer ay yung binanggit po dito sa verse 22, manalig kayo sa Diyos. Kasi iba yung 'di ba? Iba kapag meron kang pananalig talaga, 'di ba? Hindi sinabi dito na manalig kayo sa prayer. Manalig kayo sa inyong sa mga ginagawa ninyo, manalig kayo sa inyong mga inaawit. Hindi ganoon, 'di ba? Kundi manalig kayo sa Diyos. Napakarami pong mga tao sa scripture yung nakakitaan po natin, 'di ba, nang talagang yung persistent na prayer na kanila pong ginagawa ay dinirinig or dininig, 'di ba, ng Panginoon. And some of the examples ay makikita po natin sa buhay po ni Nehemiah, sa buhay po ni Hezekiah, 'di ba?
na kung saan lalong-lalo na dito po sa kay Hezekiah, 'di ba, na hari, sinabi niyang gano'n na dahil nanalangin ka, narinig ko yung iyong panalangin, narinig ko yung inyong yung pagsamo dahil nanalangin ka. Diba? Dahil nanalangin ka. Papaano kapag hindi yung ating pinapanalangin ang tagal-tagal ng hindi dinidinig ng Panginoon? Papaano naman yung ganon? At least you have done your part. Diba? We have done your part and we will trust the Lord na gagawin din niya yung part niya. Diba? Ang importante na nakikita po natin dito ay yung manalig ang bawat isa. Diba? Manalig ang isang tao sa Diyos. Manalig kayo sa Diyos. No? Napaka uncertain kasi yung future kahit sa buhay ng fellowship or sa buhay ng iglesia, 'di ba? Napakaraming mga panlumo, 'di ba, na mga situations, yung ganon, na kung titignan lang po natin sa ating human standard, 'di ba, ay hindi kakayanin, walang possibility na kakayanin yung lahat, 'di ba, yung mga ganon. Napakarami pong worries minsan ng tao, pero binabanggit po sa atin sa mga oras po na ito, manalig kayo sa Diyos. Kasi ang Diyos na meron po tayo is a God na alam niya yung lahat ng bagay, alam niya yung struggles natin, alam niya yung mga scarcities, 'di ba, ng buhay natin. Alam niya yung mga pinagdadaanan po natin, no? Alam niya yung lahat. No? Alam niya lang talaga yung lahat. At what is left for us is to have that pananalig, 'di ba, sa Panginoon. Hindi sinabi ng Lord na you need to worry or you need to do laging pag-iisip, 'di ba? Laging paggawa, 'di ba? Pag-worry, yung mga ganon, pakikipag-alyansa or whatsoever. Pero sinabi sa atin dito, manalig kayo, 'di ba, sa Panginoon, no? Tandaan ninyo ito, sabi dito, kung kayo'y nananampalataya sa Diyos at hindi kayo nag-aalinlangan, maaari ninyong sabihin sa bundok na ito, malis ka riyan at tumalon ka sa dagat, at ito nga ang mangyayari. Kaya sinasabi ko sa inyo, anuman ang hingin ninyo sa inyong panalangin, maniwala kayong natanggap na ninyo iyon at matatanggap nga ninyo iyon. Matatanggap nga ninyo iyon. So hindi lang enough yung magkaroon ng pananalig, pero kailangan din kailangan din yung talagang yung action, 'di ba? Upang pagbuksan tayo doon po sa kalangitan. Pagbuksan yung request po natin doon po sa kalangitan, no? Lahat po ng mga lahat ng mga pintuan, 'di ba, na may sara, may susi po 'yan kung paano po 'yan buksan. At paano po ba natin gagawin po ito? Sinasabi po sa atin dito ng scripture na kailangan talaga natin ng matinding panalangin. Kailangan talaga natin i-render, 'di ba, yung talagang yung talagang dibdiban, 'di ba, na pananalangin. Sa scripture, 'di ba, makikita po natin hindi lang isang araw yung kanilang panalangin, hindi lang 2 araw. Si Nehemiah nagtagal 'yon, mga higit na na more than 1 month pa nga siya, 'di ba, na nananalangin doon po sa kanyang narinig patungkol sa Jerusalem, no? Matagal na panalangin. Kahit nakikita po natin si David, kahit yung mga titik ng kanya pong mga awitin, ito sa prayer, laging pananalangin. Isinasabuhay po nila palagi, kasama po yun palagi, 'di ba, sa buhay po nila yung pananalangin, no? Yung pananalangin. So hindi lang enough na magkaroon ng pananalig, kundi kailangan may action, no? Kailangan yung matindi, 'di ba, na desire sa pananalangin. Pansinin po natin, mga kapatid, 'di ba, kapag may mga umuutang po sa atin na talagang yung in desperation, 'di ba, yung alam mo yun, gagawin nila yung lahat 'di ba, kasi desperate po sila. Desperado po sila na makuha yung, kung umuutang man sila, makautang sila kasi kailangan nila.
'Di ba? Yung ganong klase ng desperation dahil may pangangailangan ka, that is a good thing to think about with regards to prayer. Gaano ba tayo ka-desperate talaga sa hinihingi po natin, 'di ba, sa Panginoon, no? Iba kasi yung desperado 'di ba? Kaysa dun sa yung parang walang parang hindi masyadong mahalaga yung kanyang ipinapanalangin. Iba yung desperate. Nasubukan na po ba natin na talagang nandun tayo sa state ng desperation, that we are asking talaga yung intervention, 'di ba, ng Panginoon. Nalilift po tayo doon 'Di ba, nagkakaroon po tayo ng kagaanan na kapag ibinigay na po natin yung lahat, 'di ba, sa Panginoon. Alam po natin that the Lord will move. Sinabi nga niya na lahat ng lalapit po sa akin, lahat ng lalapit sa akin ay hindi ko itatabo. So yun po yung isang napakaganda, 'di ba, na makita po natin as we continue, 'di ba, sa prayer, no? Marami po yung nagi-give up sa prayer, no? Sa hindi lang naman dito sa iglesia na nabibilangan po natin, pero sa maraming mga churches din when it comes, 'di ba, yung sinasabi pong prayer meeting or prayer time, no? Marami po yung hindi po nagpapahalaga sa ganung gawain, pero tayo binibigyan po natin ito ng halaga kasi napakahalaga, 'di ba, na makita po, 'di ba, ng Diyos yung ating willingness na lagi pong i-confide sa Kanya, 'di ba, kung ano po yung atin pong mga nararamdaman, kung ano po, 'di ba, yung atin pong mga pinagdadaanan. Sabi niya dito, maniwala kayo. 'Di ba? Maniwala kayo doon sa inyong prayer. At isa sa mga kita po natin dito, kung gaano po kalaki ang pagtingin po natin sa Diyos. At lagi ko po itong sinasabi, at kung gaano po kalaki yung kaya po niyang gawin, ganun din po, 'di ba? Kalaki yung ating ibinibigay, 'di ba, na pagrespeto sa Diyos po na ito with regards sa lahat ng atin pong mga binabanggit or isinasamo, 'di ba, sa Kanya. Kasi kung malaki yung pagtingin natin sa Panginoon, yung lahat ng meron po tayo na sinasama po natin sa Kanya, maliit lamang po ito, 'di ba, na bagay sa Panginoon. At lagi rin niyang sinasabi sa kanyang mga salita, meron bang hindi ako kayang gawin? 'Di ba? Meron bang hindi ako kayang gawin? Ang problema lang kasi minsan hindi tayo ganun kadesperado sa paghingi, 'di ba, sa Panginoon. Hindi nakikita ng Lord yung ating desperation or yung ating willingness, 'di ba, na hingin yung mga bagay po na ito na atin pong hinihingi, 'di ba, sa Panginoon. Kasi binanggit niya dito na kung hihingin ninyo, 'di ba, mangyayari kapag magkaroon, sinasabi, ano man ang hingin ninyo sa inyong panalangin, maniwala kayong natanggap na ninyo iyon at matatanggap nga ninyo. Kapag kayo'y tumayo upang manalangin, patawarin muna ninyo ang nagkasala sa inyo upang ang inyong mga kasalanan ay patawarin din ng inyong Ama na nasa langit. Isa sa mga balakid ng isang effective na prayer is yung sin, 'di ba? Sin specifically dito makikita po natin na binanggit po doon yung unforgiveness, hindi pagpapatawad, 'di ba? Kanino? Hindi pagpapatawad sa mga nagkasala sa inyo. So, napakahirap kasing magpatawad sa isang tao, 'di ba, na hindi naman humihingi ng tawad, 'di ba, sa inyo. Pero balakid pala 'yon sa isang effective, 'di ba, na prayer, no? Kaya nga sinasabi din sa scripture, 'di ba, na kapag maghahandog ka, tapos may katao, 'di ba, na masama yung loob sa iyo or may issue, 'di ba, sa sayo, sabi niya iwan mo yung iyong handog at pumunta ka dun sa tao na yon, 'di ba, at makipagbati ka, 'di ba, sa tao na iyon. So napakahirap nito, 'di ba, mga kapatid? Napakahirap lang talagang gawin ito, lalong-lalo na, 'di ba, kapag grabe po yung sakit, 'di ba, na idinulot, 'di ba, ng
ng tao po na yon. Pero ganun kasi 'di ba sa Panginoon, 'di ba na alam po natin na ang forgiveness sa tao nga, grabe po yung mga pagsalansang na ginawa sa Panginoon, and once na lumapit po yung tao, 'di ba sa Lord, kanya po itong pinapatawad at binubura, 'di ba, yung lahat ng kanya pong mga nagawang kasalanan, no? Nang dahil doon po sa pag-ibig, 'di ba, ng Diyos sa atin. So we will think pala na sa pananalangin po natin sa Panginoon, hindi lang mahalaga yung pananalig, hindi lang mahalaga yung pananalangin, yung paniniwala at pananalangin, 'di ba, sa Panginoon, pero mahalaga rin pala yung pagpapatawad. Yung pagpapatawad, kasi yan yung talagang character ng God na nakikita po natin, yung isa siyang mapagpatawad na Diyos. So nagre-reflect din po ito sa atin bilang kanya pong mga anak. Kasi sabi dito, kung hindi ngunit kung hindi kayo magpapatawad, hindi rin naman kayo patatawarin ng inyong Ama na nasa langit. Kung hindi ka magpapatawad doon sa lahat ng mga nagawa ng mga nagkasala, 'di ba, sa atin, ay sabi dito, ito yung magpe-prevent na hindi po i-hear ng God, 'di ba, yung mga ipinapanalangin po ng isang tao. Kasi sino yung didinggin ng Diyos na hindi niya pinatawad? 'Di ba? Pinapatawad muna ng Diyos ang isang tao upang sa ganun ay malinis yung tao po na ito, 'di ba, na lumapit, 'di ba, sa Panginoon. At marami po tayong mga ipinapanalangin, 'di ba, mga kapatid? Paulit-ulit nakasulat, 'di ba? Sinusulat na 'yon. Ina-assign po tayo, 'di ba, sa ating pong mga pananalangin, no? Pare-parehas yung ating pong mga ipinapanalangin. Pero maganda rin sigurong tanungin po natin, are we desperate enough, 'di ba, to ask God about these things, 'di ba, sa kanya? Kasi kung just asking it, may mga ganun, 'di ba, na sinabi lang, pero wala talaga yung desperation, wala talaga yung puso na in-input doon po sa inassign, 'di ba, na prayer po sa atin. Alam po natin na hindi po 'yun magiging effective, 'di ba, na prayer. So una sa lahat, sabi rin sa scripture na yung powerful and effective prayer ay tinatanggap, 'di ba, ng Panginoon kung ang tao po na 'yon ay right, 'di ba, sa harapan po ng Lord, no? May tama yung puso, tama yung paglapit, 'di ba, ng tao po na 'yon sa Panginoon.